Pagkatapos po ng 10 buwan na aking pakikibaka para makuha ang hustisya para sa pamilya ng ating kababayang si Elaine Gregory na nadisgrasya dito sa Switzerland ay nakamit na. Kung papaano, tutok lang. Kung ikay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Tamang narin yung mga kaibigan, nakamit na po natin, na-claim na po natin ang compensation o ang emotional damages. Bakit emotional? Explain ko po ito mamaya. At kung bakit ganun lang kaliit o kalaki ang ating na-claim, i-explain ko rin po related sa batas dito pag ikaw ay na-disgrasya sa vehicular. So mga kaibigan, balikan lang natin konti yung nangyari noong 2024. Habang naglalakad ang ating kababayang si Elaine sa isang kalye rito, ay merong collision po ng dalawang sasakyan. Yung isa po ay mali ang pasok, bumangga sa isang sasakyan, while si Tita ay naglalakad sa pedestrian. Tinamaan siya ng isang sasakyan, on the spot siya ay coma. So dinala siya sa ospital, November 26, at November 27, siya po ay namayapa. So mga kaibigan, para doon sa first video ko ay ililink ko rito kasi doon ikinuwento ko kung ano nangyari. Yeah. So lahat ng bagay sa umpisa, yeah, ay nandoon sa video nyon. Panoorin nyo lang po kung gusto nyo po. Dito, ang focus ko po ay i-share sa inyo yung claims, yung damages na nakuha natin after ng 10 buwan pakikibaka ko rito. Mga kaibigan, sobrang hirap para sa case ko dahil ako po ay hindi ka mag-anak. Dumaan po ako sa pulis, rejected ako, pumunta ako sa prosecutor, doon medyo pinakinggan ako, at hanggang na ako ay kumuha ng lawyer dito para po ay humarap doon sa kaso. So, ang ginawa ko sa Pilipinas, kumuha ko ng special power of attorney doon sa natirang nabubuhay na kapatid ni Tita Elaine sa Mindanao, yan sa Davao. So, ito ay na 85-year-old, marahil. Nakakuha ako ng special power of attorney. Ginastusan natin sa Pilipinas yan dahil malayo siya sa medyo remote area. Pinapuntahan natin. At in short, nakuha ko ang special power of attorney. At ito po ang hinarap ko sa ating pong lawyer dito. Ay, actually, sa prosecutor pala. Pagdating po sa pag-submit ko sa prosecutor, ang nangyari, magkaiba po ang spelling ng ni Tita Elaine doon sa kanyang kapatid. So, another problem. Ginawan ko rin po ng paraan niyang, kaya ayun po, natuloy po ang ating pong representation doon sa kaso. Dinala ko lahat ng documents, sabi ng prosecutor, hanap ka ng abogado mo. Siyempre, hanap tayo ng abogado. In short, nakakuha tayo ng abogado at ayan, sinabmit ko lahat ng requirements ng mga documents at ito po ay kanya pong tinanggap at sabi, sige, tutulungan kita. So si attorney ay binigyan ko ng special power of attorney to represent us. Okay. All right. So ano nangyari doon? So tumakbo po ang kaso ng 10 buwan at ang akin pong ipinaglalaban doon ay ang damages. Okay. So pagdating ko sa damages mga kaibigan, in short nakakuha tayo ng almost kulang-kulang 400,000 sa pera natin. Pero kung papaano, ganito po 'yon. So, habang lumalakad po ang kaso, ay patuloy ang aming communication ng aking abogado. At ang sabi niya sa akin, maliit lang ang makukuha sa kasong ito. So, sabi ko, ano kaya ang maliit na sinasabi? Kasi ang maliit sa kanila, marahil malaki ang value sa Pilipinas. So, itong buwan lang ito lumabas. Bali, ang nangyari ito mga kaibigan, ang nagbayad po ng compensation para sa claims po ay ang liability insurance ng driver ng sasakyan o yung may-ari ng sasakyan. So, ninegotiate namin ito at ang sabi roon ay ang unang offer sa atin, ang unang offer sobrang liit. 1,000 Swiss franc. So naglalaro lang yun ng 69 to 70,000 sa Pilipinas. Guys, sobrang liit. Pumalag po tayo. Sabi ko, attorney, hindi ito pwede. Hindi pwedeng ganito kaliit. Namatay ang tao, sabi ko sa kanila. So nagbigay ako ng another proof na mga ginawan ko talaga ng paraan para umangat ito. Kasi sabi po ng liability insurance, yung pera
mababa ang pera sa Pilipinas, yung 1,000 enough na yon. So, nakaka-insulto, di ba? So, nangyari po ay inayos namin ni attorney lahat. Nagbigay ako ng panibago mga proof kung bakit nag-demand ako ng mas malaki. So, unang demand namin ni attorney ay 9,000. So, merong calculation kasi dito, mamaya explain ko sa inyo kung bakit ganun lang ang settlement na nakuha ko. Yung initial naming proposal doon sa liability insurance ay 9,000 Swiss franc. Malaki yun. Kung ipalit natin sa Pilipinas. So, natuwa na ako doon. Pero afterwards, sabi ni attorney sa akin na nag-react naman ang liability insurance dahil binanatan tayo ng criteria kung dapat ganun kalaki ang claim natin. So, abangan nyo uli. I-explain ko maya isa-isa kasi marami tayong mga kababayan dito nagtaas kilay. Bakit daw ganun kaliit? Hindi na nga tumulong doon sa kaso, nanlait pa. Alright mga kaibigan. So, sabi ko kay attorney, okay, in-explain sa akin ni attorney, mayroong mga basis ito. May calculation dito. So, ginawa na niya ang kanyang part. Sabi niya sa akin, kung okay lang sa'yo, kung okay na sa'yo, yung 5,000. Sabi ko, ba, pwede na. Mula sa 1,000 Swiss franc to 5,000, para sa akin, malaking bagay na to sa pamilya sa Pilipinas. Mga kaibigan, pumayag na ako. Kaysa mag-produce pa ako na mag-produce ng ibang mga documents na mahirap ko naman ma-justify. All right, kasi dito po ang judge dito, meron siyang kapangyarihan na pwede siya magbigay or hindi ng claim base dito sa mga requirements. Ito po ang criteria niya. So para maintindihan lang po ng lahat, siguro naman ito ay general or universal law. So dito po, para ma-claim natin yung compensation at sa batas walang fixed na amount. Pero depende kung ano ang naging sitwasyon ng taong namayapa. So, ang unang basehan dyan, yung edad ng tao. Ilang taon siya nang namatay o nadisgrasya. Pangalawa, yung income niya. Yung pangatlo po, yung dependency. Mayroon bang umaasa sa kanya? Ibig sabihin, mayroon bang siyang sinusuportahan? So, yun po yung mga tatlong mahalagang elemento na dapat mayroon si tita. Mga kaibigan, sad to say, si tita po, siya po ay suportado ng gobyerno. So, ibig sabihin, ang kanyang pagkain, ang kanya pong renta ng kanyang apartment, at insurance niya ang nagbabayad ang gobyerno. So sa edad, okay si tita, medyo ang edad naman niya 70 nang siya po ay namayapa. So konti na lang kumbaga kung bata-bata ka pa, mas malaki sana ang makukuha. Pero dahil sa edad niya 70 na siya, plus income, wala siyang income dahil nga siya po ay sinusuportahan ng gobyerno. So yung pangalawa na criteria, hindi tayo pasok. Pangalawa, dependency. May umaasa ba kay tita? Ito yung sinuggest ko sa ating abogado na inilaban ko na itaas niya yung claim. Kasi ang pagkaalam ko, si tita ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas paunti-unti. Like 50 Swiss franc, malaki na rin sa Pilipinas yan, at or 100. So naalala ko noon, na sabi niya sa akin nagpapadala siya. So, bago pa ito ay sinuggest ko na to kay lawyer ko na nagpapadala si tita ng pera. So, sabi ko kay lawyer, pwede natin to magamit, computan ito na yung pamilyang umaasa sa kanya na wala ng suporta dahil namatay siya. So, si attorney pumayag naman. Kaya yun, itinaas namin ang claim proposal. So, mga kaibigan, alam nyo ba na technical po ako? Nang sinabi ko ito, sinabi ni attorney sa akin, alam mo ba, hindi dapat yung namayapa nagsishare ng kanyang pera naggaling sa gobyerno. Kinabahan ako doon. Sabi ko na technical yata ako. So yung paghahangad ko na tumaas ang makuha namin mas malaki na technical ako mga kaibigan. At ang sabi, bawal na bawal yon si tita magbigay ng pera sa Pilipinas dahil ang perang ibinibigay sa kanya para mabuhay siya dito ay galing sa gobyerno. Sabi ko, yari ako. So nag-isip uli ako, ano kayang ilalaban ko rito? So ang sabi ko, binanatan ko sa
culture natin, sa kultura natin. Sabi ko, ang kultura ng mga Pilipino, saan man nagmula ang kita namin, maliit man o malaki ito, sinishare namin to sa aming pamilya. Doon naliwanagan naman si attorney. Kaya sa yun nga, finally, inilaban niya. O sige, sabi niya. So, base ulit sa calculation. Yung calculation, mayroon silang calculator for this. Yung mga elemento, kung pasok. So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, umabot ito ng 9,000. Kumbaga, dinepensa ni attorney doon sa husgado na minimum nga lang 50 Swiss franc ang ginamit niya. Pero nag-react nga yung liability insurance kasi nga sa ibang criteria dito ay hindi tayo pasok. So, yun nga. Okay. So, yung dependency po, hindi gaano tayo pumabor doon dahil si tita actually hindi naman siya lagi nagpapadala. Kung mayroon lang siya naisip na tira doon sa kanyang allowance, ay nagpapadala siya. So, hindi ganun katibay. At isa pa, hindi si tita nakatira sa kanyang pamilya. Isa pa yun sa tinignan ng judge. Nakatira ba siya doon sa kanyang pamilya? Eh, hindi. Siguro si tita parang once lang umuwi ng Pilipinas after 30 years dito. Actually, hindi naman sila ganun ka-close. Kasi malayo nga. Hindi naman din siya nagpapadala ng pera. So, yun ang nagpahina doon sa ating proposal na itaas po ang claim po natin. Kaya, finally, nang binigyan tayo ng 5,000 Swiss franc, para sa akin, okay na yon. Kasi wala naman talaga akong mai-justify, mga kaibigan. Wala na akong magagawa doon dahil nga po, unang-una, hindi ako kapamilya. Yeah, pangalawa yung language dito, sobrang hirap para sa akin kasi hindi man ako fluent ng German. Lahat ng communication in German, kailangan ko pa i-translate. Pero ang maganda rito mga kaibigan, buhat ng ikinaso ko to ay gumawa ako ng GC, group chat doon sa pamilya. Si tita po ay merong 6 na kapatid pa. Yung 5, makasama si tita, silang lahat ay namayapa na. Yung eldest nila, yun po ang buhay na 85-year-old. So, yun, mga kaibigan, yun po ang aking paliwanag doon sa mga maaring magtanong pa kung bakit ganun lang ang claim. So, dahil po sa katayuan ni tita, hindi naman po siya dito na buhay na may sariling income, may sariling kakayahan para mag-exist kung siya po ay tawag nito ay nabubuhay noon dahil sa suporta ng gobyerno. Okay, so ngayon po, ang at this point in time, alam nyo ba, nakuha ko yung pera sa mula sa liability insurance. Na-deposito to sa akin at yeah, transfer natin sa Pilipinas. At nag-umpisa kami kanina mag-distribute para sa pamilya. Ako na rin po ang sinabi ko doon sa pamilya na kung okay lang sa kanila, ako na ang mag-distribute para equally. Para walang, alam nyo na, pag pera, di ba? Tayo mga Filipino, pag pera, pera, talagang medyo hindi maalis yung gulo at medyo, so ako na rin nag-administer, equally divided ito para doon sa pamilya. Okay. So yun lang pa ang kinaganda roon dahil nakinig naman sila sa atin. Okay. So, yun po ang ating update doon sa ah, namayapa nating kaibigang si Tita Elaine Gregory na siya po ay cremate noong December 10. Tandang-tanda ko pa lahat. Mga kaibigan, balikan niyo po. Ililing ko rito yung kwento, yeah, tungkol sa kanya. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na tayo po ay ginabayan na ilaban ang kasong ito kahit hindi tayo kamag-anak. At patas naman ang bansang Switzerland po mga kaibigan. Patas sila. Sila ay nagbabase sa mga dokumento. Sila ay nagbabase sa tawag nito doon sa paliwanag na mayroon ka. Katulad ng pagkakaiba ng pangalan ni Elaine Gregory, ang spelling ng kanyang apelyido at saka sa kanyang kapatid magkaiba. Nag-explain din po ako doon. Ang sabi ko sa prosecutor during that time, sabi ko, ako man din po ay mali din ang spelling ng aking middle name. Bakit po? Dahil sa Pilipinas po, hindi naman po kami ipinanganak, karamihan sa hospital. Kaya yung recording po, yung pag-submit po ng birth certificate o yeah, pag-apply nito ay medyo mali-mali po dahil po syempre nasa remote area
Kumbaga, lack of education. So, ganun po. Buti kinatigan tayo doon. Kaya masasabi ko pa rin, fair pa rin ang batas dito sa bansang ito. Pero, magbigay lang po ako sa inyo ng mga amount dito kung gaano kalaki ang makiklaim ng isang tao na tama ang edad, medyo bata pa, plus may income siya, plus may dumidepende sa kanya. So, bagamat walang fix ang batas na sinasabi nila, so halimbawa dito po, pag nawalan ka ng spouse, around 30,000 to 50,000 ang pwede mo maklaim. Kung nawalan ka naman ng anak, roughly 15,000 to 35,000 each parent. Okay. Kung nawalan ka naman ng magulang, 10,000 to 30,000 bawat anak. So, ganun po yung limit dito na pwedeng maklaim ng naiwan ng namayapa. Pero ulitin ko po dahil sa kaso ni tita na hindi naman siya nag-generate ng income, plus matanda na rin si tita, plus hindi naman siya nakatira doon sa pamilya niya. So, kaya mababa ang ating pong nakuhang claim. So, ito na rin ang aking explanation doon sa mga kaibigan natin na nagtataas po ng kanilang kilay. Bakit daw ganun lang kaliit? Hindi nila inisip kung gaanong pinagdaanan natin para makuha natin ito. Yun lang po ang wala tayong magagawa. Mga Pilipino, ganun talaga. At saka wag na kayo mag-comment dito ha, na naliliitan kayo rito. Okay, inexplain ko na. Kaya sinama ko na rito sa content kong ito ang explanation kung bakit ganun lang ating nakuha. Ang ating lang sasabi natin dito, salamat sa Diyos, salamat po sa gobyerno ng bansang ito na tayo po ay nakakuha kahit papaano. Yung gamit ni tita, yung personal belongings, hindi na natin nakuha ni isa dahil siya po ay suportado nga ng gobyerno, lahat ng meron siya, kinuha yun. Okay, so ganun po ang disadvantage kung ikaw ay tumira dito na ang gobyerno po ang nagpapakain sa iyo at ang nagbibigay ng iyong tahanan at ng iyong insurance. At iba pa mga videos ni tita, yung love life niya dito, ilang beses siya nakapag-asawa. Yan, naikwento niya sa akin at yung huling na pangasawa niya. Mayroon ako dito mga videos tungkol kay tita nang nabubuhay pa siya. Si tita po ay masasabi kong mabuti siyang Filipina, mabuting kaibigan. Nag-meet kami noong 2019. Yeah, yung kumakain po ako sa isang restaurant, dumaan siya at nakakala niya ako ay Thai. Sabi niya, are you a Thai? And then I said, no, I'm a Filipino. Then nag-start na kami magtagalog. So from then on, yun, naging kaibigan ko na siya. Ang tawag niya sa akin, Dodong. Dong, kasi from Mindanao si tita. At dahil nung time na yun, wala naman akong trabaho pa nung panahon ng 2019 hanggang 2020. So, sa kanya ako nagpupunta. Okay, pumupunta ako sa kanya kasi ang asawa ko naman pumapasok sa work. So, pumunta ako sa kanya, magluluto kami. Paborito niya, adobo na pinagluluto niya ako, kakain kami. Tapos magre-request siya, Dong, dalhan mo na ako ng ganitong drinks, ganito, ganyan. Dong, pumunta ka naman dito. Okay, punta ka rito. At 2 weeks before siya na disgrasya po, ay galing po ako sa kanyang bahay at ang sabi niya sa akin noon, alam mo Dong, kasi November yun. Sabi niya, Dong, buti ka pa sa December, kasama mo asawa mo, ako, mag-isa lang ako dito. Sabi ko, hayaan mo tita, pag may chance ako, dad, pupuntahan kita rito. Then after 2 weeks, na-disgrasya siya. So, ganun talaga guys, ganun talaga, pero wala tayong magagawa diyan, di ba? Yan ay control lang ng Diyos lang nakakaalam, di ba? So, marami pong salamat sa inyong panonood dito. Share nyo to kung kapupulutan to ng aral at alam mo, ang pinaka-importante talaga dito, yung maintindihan ng tao kung bakit ang claim ay ganun lang. Kasi sobrang devastating sa pandinig ko yun ha, na sasabihin nyo sa akin na bakit yun lang ang nakuha mo. Guys, patas ang batas dito. Alright, huwag kaligtaang hampasin ang notification bell para updated po kayo lagi-lagi. Ciao, ciao!